Ngayong gabi na sisimula ng pahalik sa itim na Nazareno bago ang traslasyon sa 2024. Live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. O JC, mahaba na ba ang pila para sa pahalik? Next, malapit na nga doon sa may kanto ng Rojas Boulevard, yung pila nga para sa pahalik ng itim na poong Nazareno. Dito nga yan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ay iba nga sa mga deboto, Biyernes pa narito. Umaga pa lang, may pila na agad ng mga deboto ng itim na poong Nazareno sa paligid ng Quirino Grandstand. Ang iba nga, madaling araw pa dumating dito para mauna sa pila ng pahalik. Dito nga sa may Galaw Avenue sa may kanto ng Rojas Boulevard ang entrance para sa pahalik. Ang mga orange barriers dito ang gagabay sa mga deboto papunta roon sa may stage kung nasaan ang poon. Hindi alintana ng mga deboto ang tirik na araw. May mga sumalampak na rin sa sahig habang naghihintay. Sakripisyo at panataraw nila yan sa poon na andilay tinupad na kanilang mga hiling. Gaya na lang ng debotong si Jean mula Antipolo na siyang una sa pila. Alas 11 pa kagabi sila narito sa Quirino Grandstand. Tiis ko talaga kasi pag once po na nakapunta ka na sa kanya, nahawakan mo na siya, mawawala lahat ng pagod eh. Kasama naman ng 62 anyos na si Aling Diana sa pahalik ang kanyang mga maliliit na apo. Panata ko nga po, para sa kanila rin po kalusugan, hindi kami napapabayaan. Wala silang mga sakit. Kahit sabi natin payat, malulusog, walang anuang karamdaman. Ready na rin ang mga ihos del Nazareno at mga babaeng volunteer na magmamando sa mga debotong gustong makalapit sa poon. Kabilang dyan si Jane na na-assign mismo sa altar. Panata na raw niya magserbisyo sa pista ng Nazareno. Pinagpapasalamat daw niya sa poon ang mahabang buhay ng kanyang lola. Last year, 2023, humiling ako ng isa pang taon para sa lola. Yun. Kasi 2022 kasi parang na siya magbibigay na siya ng July 2022. Umabot siya ng 9 years. Dininig naman ng Nazareno. Isang taon pa para makasama siya. Paalala lang po mga kapatid, hindi pa rin pwedeng literal na halikan ng poon, lalo't nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Pwede lang itong punasan gamit ang mga bimpo o panyo. Yung panyo po na ipapahid dun sa imahen, dahil sa kanya na naman po yun, personal, yun ang maaari nilang halikan. Hindi lang COVID, kundi ito'y season na marami nagkakasakit. Libo-libong deboto ang inaasahang pipila sa pahalik, kaya may first aid station MMDA para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Daang-daang tauhan din ay ipapakalat nila para magmando sa daloy ng trapiko, lalo't maraming kalsada sa Maynila ang isasara simula alas 9 ng gabi ng January 8 para sa mismong traslasyon. Tingnan na lang po nila sa ating mga Facebook pages para po malaman nila kung saan sila pwedeng dumaan, saan sila pwedeng mag-park. Dahil po yung mga karsada po around dito sa Quirino Grandstand ay isasara na po talaga at tao na lamang po ang papayagan po. Magtatagal ang pahalik sa Quirino Grandstand hanggang sa Lunes. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto. Hindi po ito ilang oras kundi ilang araw, kaya hindi natin kailangan pong mag-unahan, magtulakan, no? Panatilihin po natin ang kaayusan ng pila. Next, nagkaroon nga ng the send-off para nga doon sa mga uniform personnel kanina para nga yan sa traslasyon 2024. Sa ngayon nga, yung pinapayagan lamang makapila nga para sa pahalik ay yung mga volunteers. Ngayon ng mga 6 p.m. ay merong misa para sa mga volunteers bago nga buksan sa public by 7 p.m. itong pahalik dito sa Quirino Grandstand. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.